Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. May mga tao na kahit hindi naman sila pinakamaganda, pinakamayaman o pinakamasayahin sa isang lugar, pero sila pa rin ang napapansin. Kapag pumasok sila sa isang kwarto, parang kusang napapalingon ang mga tao. Kapag nagsalita sila, may gustong makinig. At kapag umalis sila, may nakakapansin na wala na sila. Nakakatuwa isipin kasi marami ang naniniwala na para makuha ang atensyon ng isang tao, kailangan sobrang effort, kailangan laging mag-message, kailangan laging available, kailangan laging magpakitang gilas. Pero ang totoo, minsan habang mas hinahabol mo ang atensyon, mas lalo itong lumalayo. Kung ikaw ay may gusto sa isang tao, o baka gusto mo lang na mas mapansin ka sa trabaho, sa negosyo, o kahit sa simpleng pakikitungo sa ibang tao, baka naranasan mo na ring isipin, ano bang kulang sa akin? Bakit parang hindi niya ako napapansin? May mali ba akong ginagawa? Normal lang ang mga tanong na yan. Lahat tayo, kahit gaano pa katatag, gusto ring maramdaman na mahalaga tayo sa paningin ng ibang tao. Hindi lang sa pag-ibig, kahit sa pamilya, sa kaibigan, o sa mga katrabaho. Gusto nating maramdaman na may halaga ang presensya natin. Pero alam mo ba ang isang malaking pagkakamali ng karamihan? Iniisip nila na ang atensyon ay hinihingi. Samantalang ang totoo, ang tunay na atensyon ay kusang ibinibigay. Parang pabango lang yan. Hindi mo kailangang isigaw na mabango ka. Kapag mabango ka talaga, mapapansin ka ng mga tao kahit wala kang sabihin. Ganon din ang isang tao na may tunay na confidence. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili niyang maging sentro ng usapan. Ang presensya pa lang niya, sapat na. Kaya kung gusto mong makuha ang atensyon ng isang tao, huwag mong unahin ang tanong na, paano ko siya mapapansin sa akin? Mas magandang itanong mo muna, ano bang klase ng tao ang gusto kong makita ng ibang tao? Malaking kaibahan yan, kasi kapag puro strategy lang ang iniisip mo, napapagod ka. Pero kapag personality ang inaayos mo, natural na sumusunod ang resulta. May isang kwento akong gustong ibahagi. May dalawang lalaki na parehong may gusto sa isang babae sa opisina. Pareho silang mabait, pareho ring masipag. Yung una, halos araw-araw nagbibigay ng pagkain. Lagi ring nagchat-chat kahit walang importanteng sasabihin. Kapag online ang babae, kailangan online din siya. Kapag hindi ni-replyan, kabado agad. Iniisip niyang baka may nagawa siyang mali. Yung pangalawa naman, magalang lang. Kapag may pagkakataon, nakikipagkwentuhan. Kapag kailangan ng tulong, tumutulong. Pero pagkatapos noon, bumabalik siya sa sarili niyang buhay. May sarili siyang mga pangarap. May sarili siyang ginagawa. Hindi umiikot ang mundo niya sa isang tao. Alam mo kung sino ang mas napansin? Hindi dahil mas gwapo siya. Hindi dahil mas mayaman siya. Kundi dahil ramdam ng babae na may sariling direksyon ang buhay niya. At yan ang unang sikreto. Ang mga taong may sariling mundo ay mas nakakaakit kaysa sa mga taong umiikot lang ang mundo sa isang tao. Isipin mo ito! Kapag may isang tindahan na halos walang bumibili, tapos may isang tindahan na laging maraming tao, saan ka mas magiging curious? Malamang doon sa maraming tao. Bakit? Dahil iniisip ng utak natin na baka may espesyal doon. Ganun din sa tao. Kapag nakikita ng iba na masaya ka kahit wala sila, na busy ka sa pag-unlad ng sarili mo, na may mga pangarap kang tinutupad, nagiging interesado sila. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil may halaga ang oras mo. At kapag may halaga ang oras mo, mas pinapahalagahan ka rin ng ibang tao. Kaya imbes na ubusin mo ang buong araw kakaisip kung bakit hindi siya nag-message, gamitin mo ang oras na iyon para matuto ng bagong skill. Mag-exercise ka, magbasa ka ng libro, magnegosyo ka kahit maliit, makipagbonding ka sa pamilya, gawin mo ang mga bagay na magpapaganda ng buhay mo. Ang nakakatuwa rito, habang hindi mo pinipilit ang sarili mong mapansin, doon ka mas nagiging kapansin-pansin, parang halaman lang. Hindi mo hinihila ang dahon para mas mabilis itong tumubo. Dinidiligan mo lang araw-araw at kusa itong lumalaki. Ikaw rin, kapag araw-araw mong dinidiligan ang sarili mong pagkatao, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng iba. Darating iyon. Isa pa sa mga madalas nating nakakalimutan ay ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi ibig sabihin na tahimik ka lang lagi. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang mag-react sa lahat ng bagay. May mga taong konting scene lang, 10 message agad. May mga taong hindi lang nabati ng isang araw,
gumagawa na agad ng kung ano-anong kwento sa isip nila. Pero ang taong kalmado hindi agad nagpapanik. May tiwala siya sa sarili niya. At alam mo kung bakit mahalaga ito? Kasi ang desperation ay madaling maramdaman. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ng ibang tao kapag sobrang takot kang mawalan sila. At kapag naramdaman nilang umiikot ang mundo mo sa kanila, minsan hindi respeto ang nabubuo. Mas nagiging kampante sila na kahit anong gawin nila, nandiyan ka pa rin. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi rin ito tungkol sa pagpapahirap sa ibang tao. Ang pinag-uusapan natin dito ay emotional balance. Yung kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Yung kaya mong maghintay nang hindi ka nagiging alipin ng paghihintay. Yung kaya mong ngumiti kahit hindi lahat ng gusto mo ay nangyayari. At alam mo ba, yan ang klase ng taong mahirap kalimutan. Dahil may kapayapaan siyang dala. Sa panahon ngayon na halos lahat ay nagmamadali, ang taong kalmado ay parang malamig na hangin sa gitna ng mainit na araw. Nakakahinga ang mga tao kapag kasama siya. At iyan ang klase ng presensya na hindi kailangang ipilit. Natural itong hinahanap. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Akala nila, para makuha ang atensyon ng isang tao, kailangan lagi silang available. Kapag tumawag, sasagot agad. Kapag nag-chat, re-replyan sa loob ng ilang segundo. Kapag may kailangan, iiwan ang lahat para lang maipakita na, nandito ako. Maganda ang pagiging maaasahan. Walang masama roon. Pero magkaiba ang pagiging maaasahan at pagiging laging available. Kapag wala ng limitasyon ang oras mo, unti-unting nawawala ang halaga nito sa paningin ng ibang tao. Isipin mo ang isang paborito mong pagkain. Kung araw-araw mo itong kinakain, darating ang panahon na magsasawa ka rin. Hindi dahil hindi na ito masarap, kundi dahil naging ordinaryo na lang ito. Ganun din sa tao. Hindi ibig sabihin na mawala ka ng matagal o maglaro ng isip. Ang ibig sabihin lang, magkaroon ka rin ng sariling buhay na hindi nakadepende sa oras ng ibang tao. Kapag may ginagawa ka, tapusin mo muna yon. Kapag kasama mo ang pamilya mo, ibigay mo ang buong atensyon mo sa kanila. Kapag nagpapahinga ka, huwag kang mag-guilty na hindi ka agad nakaka-reply. Ang taong marunong magpahalaga sa sariling oras ay mas nire-respeto rin ng iba. May kakilala akong lalaki na halos bawat 5 minuto ay chine-check kung online na ba ang babaeng gusto niya. Kapag nakita niyang active pero walang reply, sira na ang buong araw niya. Nawawala ang focus niya sa trabaho. Hindi na siya makatawa. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Isang araw napagod siya. Imbes na maghintay buong araw, nagsimula siyang mag-jogging tuwing umaga. Nag-enroll siya sa isang online course. Mas naging seryoso siya sa trabaho. Hindi niya ginawa iyon para pagselosin ang babae. Ginawa niya iyon para sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang ang babae na mismo ang unang nag-message. Nakakatawa, ano? Noong hinahabol niya ang atensyon, parang lalong lumalayo. Pero noong inayos niya ang sariling buhay, kusa itong lumapit. Hindi dahil may magic, kundi dahil nagbago ang energy na dala niya. Hindi na siya mukhang taong naghihintay ng approval. Mukha na siyang taong masayang mabuhay kahit walang validation ng iba. At iyon ang napapansin ng mga tao. Isa pa, huwag mong subukang maging ibang tao para lang magustuhan ka. Napakaraming gumagawa nito. Kunwari mahilig sila sa isang bagay kahit hindi naman talaga. Kunwari pareho sila ng opinyon kahit taliwas naman ang paniniwala nila. Binabago nila ang paraan ng pagsasalita, pananamit, at maging ang ugali nila para lang masabing bagay sila. Sa umpisa baka gumana. Pero hanggang kailan mo kayang magsuot ng maskara? Darating ang araw na mapapagod ka ring magpanggap. Mas maganda pa ring makilala ka dahil sa tunay mong pagkatao. Oo, hindi lahat magkakagusto sa'yo. At ayos lang iyon. Hindi naman kailangan na lahat ay humanga sa'yo. Mas mahalaga ang iilang taong tunay kang pinahahalagahan kaysa sa maraming taong nagustuhan lang ang bersyon mong hindi naman ikaw. May isang matandang nagsabi noon, ang punong hitik sa bunga, hindi kailanman sumisigaw na tingnan ninyo ako. Tahimik lang itong nakatayo. Pero dahil may bunga, kusa itong nilalapitan. Napakagandang paalala niyan. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Patunayan mo lang sa paraan ng pamumuhay mo. Kapag responsable ka, mapapansin yon. Kapag marunong kang rumespeto, mapapansin yon. Kapag marunong kang tumupad sa salita mo, mapapansin yon. Kapag may pangarap kang seryosong tinatrabaho, mapapansin din iyon. Ang tunay na attraction ay hindi nagsisimula sa mukha. Nagsisimula ito sa karakter. And ang karakter, hindi nabubuo sa isang araw. Araw-araw mo itong pinipili. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging kalmado kaysa makipag-away, sa bawat pagkakataong pinipili mong maging tapat kaysa magsinungaling,
Sa bawat pagkakataong pinipili mong mag-improve kaysa mainggit, unti-unti kang nagiging tao na kusang hinahangaan. May isa pang sikreto na simple lang pero napakalakas. Matutong makinig. Hindi iyong naghihintay ka lang na ikaw naman ang magsasalita. Makinig ka para maintindihan. Kapag kausap mo ang isang tao, ilayo mo muna ang isip mo sa cellphone, tingnan mo siya sa mata, intindihin mo ang kwento niya, alalahanin mo ang maliliit na detalye na sinabi niya. Alam mo kung bakit ito epektibo? Dahil sa panahon ngayon, napakaraming gustong magsalita. Pero kakaunti ang tunay na marunong makinig. Kapag naramdaman ng isang tao na pinakikinggan mo siya ng buong puso, nagiging komportable siya sa presensya mo. At ang komportabling pakiramdam ay mas tumatagal kaysa sa simpleng kilig. Minsan hindi mo kailangan ng pinakamagandang linya. Hindi mo kailangan ng mamahaling regalo. Ang kailangan lang ay iparamdam mo na mahalaga ang taong kaharap mo. At kapag ginawa mo iyon ng hindi nagpapanggap at walang hinihintay na kapalit, kusa kang maaalala. Dahil sa huli, ang mga tao ay hindi laging naaalala ang eksaktong sinabi mo. Mas naaalala nila kung ano ang naramdaman nila habang kasama ka. May mga pagkakataon din na ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo napapansin ay dahil sobra nating sinusubukang kontrolin ang iniisip ng ibang tao. Gusto nating siguraduhin na gusto nila tayo. Gusto nating siguraduhin na hindi sila mawawala. Gusto nating siguraduhin na lagi tayong pipiliin. Pero ang totoo, wala sa atin ang may kontrol sa nararamdaman ng ibang tao. At kapag tinanggap mo ang katotohanan iyon, doon ka nagsisimulang maging malaya. Kasi imbes na ubusin mo ang lakas mo sa kakaisip kung bakit hindi siya nag-text, magagamit mo ang lakas na iyon para maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Hindi mo kailangang habulin ang taong hindi marunong lumingon. Hindi mo kailangang pilitin ang taong ayaw namang manatili. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang kumbinsihin araw-araw na may halaga ka. Makikita niya iyon sa paraan ng pamumuhay mo. May kasabihan na nagsasabing, ang araw ay hindi kailanman humihingi ng pansin. Tuwing umaga, sumisikat lang ito. At dahil ginagawa nito ang papel nito, lahat ay napapansin ang liwanag nito. Ganon din tayo. At ang liwanag na iyon ang umaakit sa tamang mga tao. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapanggap. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagiging taong hindi mo naman talaga gusto. Mas maganda ng kaunti ang humanga sa tunay mong pagkatao kaysa maraming humanga sa isang karakter na ginawa mo lang para mapansin. Tandaan mo rin ito, ang confidence ay hindi maingay. Hindi ito nagyayabang, hindi ito palaging gustong maging bida. Ang tunay na confidence ay tahimik. Marunong itong ngumiti, marunong itong tumanggap ng pagkakamali, marunong itong tumawa sa sarili. At higit sa lahat, hindi ito natitinag kapag hindi ito napansin ng lahat dahil alam nitong hindi nakasalalay sa opinyon ng ibang tao ang halaga niya. Kapag umabot ka sa ganitong punto ng pag-iisip, mapapansin mong mas gumagaan ang lahat. Hindi ka na madaling ma-stress, hindi ka na madaling magselos, hindi ka na rin madaling mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kasi alam mong may halaga ka kahit walang pumalakpak. At alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Kapag dumating ka sa puntong hindi mo na desperadong kailangan ang atensyon ng iba, doon ito kusang dumarating. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil nakita nila ang kapayapaan na dala mo. May mga tao kasing kapag kasama mo sila parang nakakapagod. Laging reklamo, laging drama, laging naghahanap ng validation. Pero mayroon ding mga tao na kapag kasama mo, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi sila perpekto. May problema rin sila, pero hindi nila hinahayaang kontrolin ng problema ang buong pagkatao nila. Sila ang mga taong gusto mong makasama ulit. Hindi dahil sila ang pinakamatalino, hindi dahil sila ang pinakasikat, kundi dahil may dala silang positibong enerhiya. At maaari kang maging ganong klaseng tao. Hindi ito nakukuha sa isang gabi. Unti-unti itong nabubuo sa maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw, sa pagpili mong alagaan ang sarili mo, sa pagpili mong maging mabuting tao kahit walang nakakakita, sa pagpili mong respetuhin ang sarili mo bago ka humingi ng respeto sa iba, sa pagpili mong magmahal ng hindi nawawala ang sarili mong pagkakakilanlan. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan matapos panoorin ang video na ito iyon. Huwag mong gawing misyon sa buhay ang habulin ang atensyon ng isang tao. Gawin mong misyon ang pagiging taong may halaga, may prinsipyo, may direksyon at may kapayapaan sa sarili. Kapag ginawa mo iyon, ang mga tamang tao ang kusang lalapit sa buhay mo. At kahit hindi man dumating ang taong inaasahan mo, panalo ka pa rin. Dahil ang pinakamahalagang taong nakuha mo ang atensyon ay ang sarili mo. At kapag natutunan mong mahalin, respetuhin at pahalagahan ang sarili mo, hindi ka na basta-basta magpapalimos ng oras, pagmamahal o atensyon mula sa iba. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman ang opinyon mo.
Ano sa tingin mo ang pinakamabisang paraan para makuha ang atensyon ng isang tao nang hindi nawawala ang respeto sa sarili? Ibahagi mo ang karanasan mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang kahit isang aral lang, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. I-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating kwentuhan tungkol sa buhay, relasyon, pag-unlad ng sarili, at mga simpleng karunungang pwedeng makatulong sa araw-araw. Lagi mong tandaan, ang taong tunay na kahanga-hanga ay hindi iyong pinakamalakas magsalita o pinakamagaling magpansin sa iba. Siya ang taong tahimik na patuloy na nagpapabuti ng sarili, may malinaw na direksyon at marunong magbigay ng respeto nang hindi isinasakripisyo ang sariling halaga. Magpatuloy ka lang, hindi mo kailangang habulin ang bawat taong lumalayo. Ang tamang tao ay makikita ang halaga mo sa tamang panahon. At habang hinihintay mo iyon, gawin mong pinakamagandang proyekto ang sarili mong buhay. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, alagaan mo ang isip mo, at huwag mong kalimutang ngumiti. Dahil ang tunay na atensyon ay hindi ipinipilit, ito ay kusang dumarating sa taong alam ang tunay niyang halaga.